Malayo man ang Pilipinas sa digmaang nagaganap sa gitnang silangan. Ramdam sa bansa ang malaking epekto nito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Mula nang umabot sa 100 piso ang presyo ng diesel kada litro. Agad nang sinimula ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 5,000 piso para sa mga tricycle drivers sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Kaya inuna natin yung mga tricycle drivers ng Metro Manila kasi una, napakarami nila compared sa ibang sektor. Pangalawa, sila yung lahat naman apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero sila yung talagang nararamdaman agad-agad kasi maliit yung kanilang kinikita. Unang binigyang prioridad ang tinatayang hindi bababang 139,000 tricycle driver sa 17 local government units o LGUs sa Metro Manila. Pagkarga din po ng gasolina para pampuno man lang sa tangke para medyo matagal-tagal maubos. Tapos yung iba, bili po namin ng bigas, saka ulam. Imbis niya yung iba, iuwi na lang namin, kakarga pa namin ng gasolina. Kasi ang 200 na gasolina noon, 4 na litro. Ngayon, dalawa na lang po. Magpagas kami, may makuha kami dito 5,000. Papagas namin, may sisave na namin ba? Kahit pa paano, hindi na maramdaman na masyadong mataas yung gasolina. Kundi para sa lahat ba, salamat talaga. Maraming salamat po sa Pangulo natin na naunawaan kami na maliliit na katulad namin. Maraming salamat. Naghahanda na rin ang DSWD na magbigay ng tulong pinansyal para sa mga tsoper ng jeepney sa susunod na linggo. Nasusundan naman ng iba pang transport groups, maging mga TNVS. This week tatapusin ng tricycle drivers. By next week, papasok na ang jeepney drivers, ang TNVS drivers. So ang goal natin sana by the week after or right after Holy Week sa mga provinces na tayo. We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Ang rule of thumb po namin ngayon, basta po kayo ay regulated ng LTFRB, kailangan masama kayo sa fuel subsidy program. Kung kayo naman ay hindi regulated, mabibigyan pa rin po kayo. Angkas, Move It, hindi pa po yung regulated. Nag-aantay pa tayo ng batas. No? Meron din po yung delivery riders natin. Ganun pa man ang kautusan ng Pangulo, lahat dapat mabibigyan. At dahil kaakibat ng pagtaas ng presyo ng krudo ang pagmahal ng mga bilihin, aktibong isinasagawa ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang Special Joint Price and Supply Monitoring upang matiyak na naaayon sa itinakdang price cap ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. For the next 30 days, wala po tayong price increase for basic necessities and prime commodities. So, there's no need for people to panic. There's no need for people to hoard. Kasi meron po tayong stock sa mga supermarkets and groceries ng mga basic necessities and prime commodities ng mga goods po na kontrolado ng DTI yung presyo. There are some items po that the manufacturers and the industry gave up to 60 days na may stock po sila and they will not do any price increase regardless in spite of and despite of the increase of the logistics cost. We are food secure as far as rice. NFA has almost 500,000 tons of palay equivalent sa stocks sa warehouses. Ano? So that's marami tayong buffer stock din. Yung mga cold storage na minonitor namin for other products like frozen chicken, pork, some vegetables, halos puno rin lahat ng mga cold storages natin. So we're in a good situation, nothing to worry about supply. What we have to control is yung possible profiteering niya or people taking advantage of the situation. Ano? Gagawing excuse yung oil price hike. Sa bigas, mukhang meron na eh. Kaya nag-request ako kanina kay Pangulo na baka pwedeng impose tayo ng price act. Sa imported rice lang Bagamat wala pang naitatalang matinding pagtaas sa presyo ng mga bilihin at mga insidente ng hoarding, nakaagapay na ang pamahalaan upang maibsan ang gastusin ng publiko, lalo na ang mga napapabilang sa vulnerable sectors. Kabilang na dito ang paglalagay ng mga kadiwa stalls na nag-aalok ng benteng bigas. Yung once a week selling po natin, that's 60 bags or 60 sacks of 50 kilos rice, good for 300 beneficiaries po. So yung 300 beneficiaries po natin, maka-avail po sila ng 10 kilos kada bili po nila. Inihahanda na rin ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng unconditional cash transfers para sa mga magsasaka at mangingisda na abot ng 10 bilyong piso.
Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ng mahigit 2,000 piso ang bawat benepisyaryo sa pamamagitan ng Interventions Monitoring Cards. Tiniyak naman ng pamahalaan na may sapat na reserbang supply na langis ang bansa na maaaring tumagal ng hanggang 50 araw. Batid ng pamahalaan ang pangamba ng mga commuter dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kaya naman, hands-on ang Pangulo sa pagtitiyak na mababawasan ang epekto nito sa publiko. Kabilang dito, ang pagkakaroon ng libreng sakay, ang pansamantalang pagsuspende ng fare hike, ang pamamahagi ng cash relief assistance sa ating mga transport worker, ang diskwento sa pamasahe sa LRT at MRT, at maging mga diskwento sa toll fees. Walang iwanan, walang may iwan sa pagharap natin sa hamong ito. Asahan ninyo ang patuloy namin paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan sa gitnang silangan sa taong bayan.